Ngayon, yung kay Sara Duterte, kaya natin ipaliwanag yun. Yung confidential funds na hindi nila maipaliwanag, yung bribery doon sa Department of Education daw, di umano. Pangatlo, mga bossing, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at ni Congressman Martin Romualdez. At, mga bossing, naku po, eto. Sabi ko naman sa inyo no? Sa 4 o 5 na reklamo doon sa impeachment ng Vice Presidente, ang pinaka nakikita ko na mahihirapan silang mailusot ho, mga kababayan, ay yung banta sa buhay ni Pangulo, asawa ng Pangulo, at pinsan ng Pangulo. Sabi ni I.M. Batman, tuwang-tuwa si Nato Pasio, nakapunto sila kay Remulla. Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Tingin ko hindi. Matalino si Ombudsman Boying Remulla ho, mga kababayan. Ang nakikita ko talaga ho dyan, sa akin lang, sige, para mapagbigyan na natin itong mga DDS na ito at hindi ako tawagin bias, pagbigyan na natin. Tanggapin na natin yung mga ebidensya ni 18 Marites, ni Gutesa, at nung Saldico. Di po ba? Pero alam na natin na olats. At tingin ko, alam na din ni Ombudsman Boying Remulla na olats na din huyan, mga kababayan. Hindi sila mananalo pa din si Martin Romualdez dyan dahil bale-balentong yung mga pinagsasasabi. Ngayon mga bossing, ito, NBI obtains lead regarding threats versus Marcos, FL Lisa at Romualdez. Lahat po tayo napanood dyan, mga kababayan Karamihan sa mga Pilipino napanood po yan Yung naka-live ang Vice Presidente doon sa loob ng Kongreso, mga bossing, di ba? Naka-live ang Vice Presidente doon sa loob ng Kongreso, mga kababayan. Ang sinabi, pag sa akin may nangyari, mayroon na ako inutusan. Patayin si Martin Romualdez, asawa ng Pangulo, at si Marcos. Di ba? At ang kaduktong hunon sa bandang dulo, 2 beses na sinabing no joke, mga bossing. Di ba pinatawag sila sa pinatawag sila sa NBI. Addictus Rex, nako sulit, shout out boss, pinatawag sila sa NBI, mga kababayan. Sumulpot po ba sila para magpaliwanag? May mga press ho doon. May mga press ho doon na kung ikaw gusto mo ng simpatya ng taong bayan, lulilitaw ka doon at ipapaliwanag mo, hindi ganun ang ibig ko sabihin at hindi ko pinagbabantaan ang buhay ni Bongbong Marcos, asawa ni Marcos, at pinsan ni Marcos. Ganito ang ginawa ko, ganito para marinig ng taong bayan. Pero bakit po sila hindi sumisipot? Kasi mahirap idepensa. Mismong narinig ng mamamayang Pilipino. Di ba, Ma'am Trexie Villa? Kung sakali po, mga kababayan, ito yung magliligwak mismo sa Vice Presidente, na ma-impeach po, mga bossing. Kaya po, yung mga yan, mga boss chief mo, sir, lagi pong sinasabi sa mga DDS, mag-e-explain kami sa tamang venue, sa tamang lugar. Pero behind the scene, ang ginagawa po nila, nagmamakaawa sa Supreme Court. Humihingi ng saklolo sa Supreme Court para wag mapunta, umabot doon sa tamang lugar at para hindi sila makapag-explain. Diba? Hindi ko nga alam kung anong level ng pagiging uto-uto itong mga DDS Pero mo, sasabihin sa inyo, mag-explain kami doon sa Senado. Tapos ang ginagawa nila, Supreme Court, tulungan nyo naman po kami na wag nang ipatuloy yung impeachment laban sa akin kasi mahina ebidensya. Di ba? Naintindihan nyo yung mga DDS? Ang hirap maging DDS. Sa totoo lang mga kababayan, hindi mo alam kung ano ang paniniwalaan doon sa mga iniidolo mo. Basahin ko to. The National Bureau of Investigation o NBI
said Saturday it is already following a lead regarding the alleged threat against President Bongbong Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, and former former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Eto pa, si Gutesa may sinabi, no, na may inilaglag na mga hitman daw po, mga kababayan, doon sa kanyang salaysay. Base din po yon, kung di ako nagkakamali, Ombudsman Boying Remulla. Eh baka yun yung mga sinasabi o ipinagmamalaki ng Vice Presidente na kumbaga inutusan ng Vice Presidente. Di ba? Sabi ni Addictus Rex, sabi ko, Gutesa, the most credible witness. O tsaka yung 18 Marites. Isama mo na yung video ni ni Martin Romualdez. Ang hirap po niyan. No, kasi yung mga dati nagde-debunk, dinedebunk si Orly Gutesa, dinedebunk yung 18 Marites, dinedebunk yung video ni Martin Romualdez, kailangan po nilang paniwalaan ngayon yun. Kasi, yun po, yung yun yung panghahawakan nila na ebidensya laban kay Martin Romualdez, mga kababayan. Di ba tama naman? Kailangan nilang paniwalaan o kailangan paniwalaan ng mga naniniwala kay Martin Romualdez na si Gutesa ay kapanipaniwala, na yung 18 Marites ay kapanipaniwala, na yung video ni Saldico ay kapanipaniwala. Yan lang daw po ang ebidensya, mga kababayan. O paano yun? Kung ako naniniwala ako kung meron pang iba, inilatag din yan. Sabi dito, in a news forum in Quezon City, NBI Director Melvin Matibag said additional details about the lead would be revealed at the appropriate time. Matibag assured that NBI officials will attend the next hearing of the House Justice Committee. Naku po. Maganda pala. Kailan ba yun? No? Bigyan nyo nga ako ng bigyan nyo, si Girl Pacino, bigyan nyo nga ako nung petsa, mga kababayan. Kung kailan yung susunod na hearing doon sa Kongreso. No? Kasi maganda ho ito, mga bossing. At ito mismo, yung pag-uusapan. Tignan natin. Panigurado, si Michael Poa, a-attend dyan. Yung abogado ni Sara Duterte. Tignan natin, gusto nating marinig, Abril 29, sabi ni Ma'am Neng Gigi, kung paano idedepensa ni Michael Poa yung mga pagbabanta sa buhay ng Vice Presidente. Ano po? Or baka tuluyan ng walang umattend sa kanila. Kung maririnig nila na ito yung pag-uusapan at a-attend yung NBI, mga kababayan, at ang magiging mismong topic ko itong pagbabanta sa buhay, baka ang mangyari po niyan, hindi po sila umattend ulit. Mga bossing, bakit? Pag umattend, paano nila ipapaliwanag yun? Sige nga. Baka madiin lang ho sila, mga bossing. Di ba?